Hello everyone! Good morning, good afternoon, good evening. Depende kung saan mo napapanood tong video na to. My name is Coach Arens, one of your founder, and I just want to congratulate you dahil umabot ka dito sa video na to. So, mabilis lang po tayo. We have a very short topic regarding sa pag-join mo. And kilala mo naman po siguro ako, I'm one of the founder ng Focus Achievers International. And I was once like you before, katulad mo ako dati. Nung napunta sa negosyong to, mahiyain, walang pera, walang kumpiyansa sa sarili, maraming takot, maraming duda, and mababa ang confidence level. And hindi para sa akin to, yan yung mga iniisip ko. So there's a lot of reasons para tigilan ko tong negosyong to. Pero I realize na mas marami rin akong reason para ituloy itong negosyong to. Isa sa mga reason na yon, number 1, I'm an undergrad, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Number 2, galing ako sa mahirap na family. Number 3, wala rin akong pera. Number 4, wala akong idea sa negosyo. And number 5, hindi naman po tayo napalaki na mayaman. And number 6, normal lang po tayo na tao. So, marami akong doubt sa sarili ko na hindi ko na to pwedeng gawin, na dapat tigilan ko na. Pero mas marami akong reason para ituloy-tuloy ko yung negosyong to. So, isa sa mga reasons na yun, number 1, sa negosyong ginagawa po natin, kung tatanungin mo ako, totoo bang may yumayaman dito? Oo naman, maraming yumayaman dito. And marami din hindi kumikita dito. Discuss ko siya mamaya. And the reason, gusto kong i-share sa'yo na since member ka ng Focus Achievers, napaka-importante po yung tinatawag nating training. So, bakit training? Training, of course, hindi naman tayo sumali dito na alam na natin agad. We respect kung anong background, professional ka man, mataas man yung skills mo, galing ka sa makonnection na family or mayaman na family. Anyway, we're talking about network marketing business. So when I said network marketing business, I've been in the business for the last 5 years. And alam ko na po yung pasikot-sikot sa negosyong to. Alam ko na kung kailan lalakas, alam ko kung kailan hihina. And alam ko na rin po kung paano tayo kikita ng malaki for the 5 years experience sa negosyong to. And I want you to understand na hindi ka dito aasenso pag tamad ka mag-training, hindi ka dito aasenso pag lagi mo sa akin sasabihin busy ka, marami kang ginagawa, etc. etc. Hindi ka aasenso dito pag mainipin ka, hindi ka aasenso dito pag hindi ka nakikinig, hindi ka aasenso dito pag hindi mo ginagawa yung sinasabi ng mga mentors. So why? Because ang formula sa negosyong to, gawin mo nang gawin yung pinapagawa sa'yo ng mentor mo, kikita ka. Bakit? Kasi wala namang ituturo si mentor sa'yo para hindi ka kumita. Kasi pag hindi ka kumita, hindi ka kikita. Take note guys, ang negosyo natin is network marketing business. Bakit siya magandang negosyo? Kasi para kami kumita ng malaki, para kami kumita ng sobra-sobra, kailangan po marami din kaming taong natulungan na kumita under our organizations. Madami dapat kaming matulungang mag-grow, mag-excel. Marami kaming dapat gawin sa mga taong naniniwala sa amin. Kailangan sila muna yung kumita para mas kumita kami ng mas malaki. So technically, lahat ng ipapagawa ko about to sa negosyong gagawin natin. Nagkakaintindihan? Now, training bakit? Maraming types ng training. Ang tawag po dito is online training. Para to sa mga busy. Para to sa mga walang time umattend ng Zoom. So, meron naman tayong tinatawag na training na personal. Ito yung pupunta ka ng head office, malapit sa amin, mamimentoran kita personal. So, meron tayong online training, meron tayong offline training. Now, bakit ko sinasabi na number 1, kailangan umattend ka ng training? Kasi, dito magde-determine kung gaano mo kagusto yung negosyo mo. Again, pag gusto mong kumita ng malaki, hindi tayo dapat pinipilit. Pag gusto natin kumita ng malaki, hindi tayo dapat yung, ay nakalimutan ko po, ay busy po ako, ay ganito ganyan. Don't get me wrong, lahat ng OFW or lahat ng part-timers, katulad ko, naging part-timers din ako dati.
Naiintindihan ko kung busy ka, naiintindihan ko kung marami kang ginagawa, naiintindihan po namin yan. Pero lagi niyong tatandaan, meron tayong 24 hours para gawin yung negosyo natin. Kahit sabihin mong 15 hours ka nagtatrabaho, still, meron ka pa rin oras. Still, makakapag-online ka pa din. Still, makakapag-post ka, makakapag-story ka, makakapag-reels ka, and still, makakausap mo yung family mo. So at the end of the day, lahat tayo may 24 hours sa negosyo. O kaya imposible na wala kang time. Now, going back to my topic. Sa pagtitraining po natin sa negosyo to, napaka-importante po yung pag nagtitraining tayo, yung iniintindi mo hanggat maaari isulat mo kung gusto mo. Napakaganda po ng ugali ng isang member na pag nagtitraining, yung naiintindihan niya talaga. Hindi lang dahil pinasa yung video, pinanood sa'yo to, tapos ikaw naman habang pinapanood mo may iba kang ginagawa. The common reason kaya may mga tumatagal dito na hindi kumikita, ganun yung ugali nila. Pag nagpasa ako ng training, tititigan kung ano-anong gagawin. Dapat po pag nagtitraining tayo, especially sa mga OFW, hanggat maaari magsulat ka. Dapat pag nagtitraining tayo, hanggat maaari naiintindihan mo. Kung hindi mo naiintindihan, para sa akin, hanggat maaari, ulit-ulitin mo para mas lalong mong maintindihan. So basically, para kumita muna tayo ng malaking pera, dapat po mauna muna yung training. Dapat punuin muna to ng knowledge bago punuin niya ng income. So importante yon kasi if you're going to ask me, ano ba yung negosyo? Ano yung negosyo na pwede kang kumita ng pera na hindi mo naman alam paano ginagawa? Technically, walang negosyo na tinayo tapos bukas mayaman agad. Walang negosyong ganon. Walang sumali dito na pagkasali, kinabukasan, milyonaryo agad. So technically, lahat po ng negosyo inaaral. So bibigyan ko kayo ng mga tip na dapat nyong aralin. Number 1, meron po tayong tinatawag na product training. Kung anong division ka sumali, like for example, sumali ka ba ng food supplements, sumali ka ba ng health and wellness, empowered consumerism, dapat aralin mo yan. Kung sumali ka naman ng Orbis Victus International, ito yung insurance, dapat po aralin mo yung about sa insurance. Ano yung benefits, paano yung claims, paano sumagot ng tama, ano yung mga laman ng packages. Same thing sa Bibo, same thing sa franchising. So lahat ng product dapat alam mo hanggat maaari. Kasi pag nagtanong si prospect mo, prospect, ano yung coverage ng ganito? Tapos ikaw hindi mo alam, hindi sasali yun, hindi bibili yun. 'Di ba? Wala namang customer na nagtanong dun sa tao na, ate, ano yung binibenta nyo? Tapos hindi sumagot. 'Di ba? Wala namang ganun, nabibili siya nang hindi niya naiintindihan yung binibili niya. Tayo guys, we are businesswoman, businesswoman. Hindi na po tayo empleyado. Kung part-timer ka, okay, empleyado ka, pero after ng employment life mo, pagkatapos ng oras mo sa trabaho, make sure negosyante ka na. So, ganun dapat ang mindset natin bilang members. Ngayon guys, after mo mapanood yung products, dapat, ang ginagawa mo, ikaw rin mismo, user ka, kung product ka ng empowered consumerism, dapat nagtitake ka ng mga produkto na yan. Kung meron ka namang insurance, of course, dapat ikaw, insured ka. Ang hirap magbenta ng mga bagay-bagay sa negosyo natin na ikaw, hindi ka naman gumagamit. So, dun pa lang X na. Okay? Pangalawa, meron po tayong tinatawag na mga marketing plan. Sa marketing plan, madali lang po itong intindihin. Ito yung pinapasa namin video para maintindihan mo yung negosyo, paano ka pa makapag-member. And meron tayong tinatawag na mga online trainings. So, lahat po yon to follow, lahat yun, a-attendan mo lang. May mga record training kami. So, yun yung mga bagay na kailangan mong attendan. And of course, pag ginagawa mo na tong negosyo na to, make sure tayo, wag po tayong maiinip. Wag tayong maiinip in a sense na baka hindi ka lang kumita ng 1 buwan, ayaw mo na. Baka hindi ka lang kumita ng 3 buwan, quit ka na. Baka ma-discourage ka lang sa labas, mabilis kang mawala. So, sa atin po, importante po na dapat yung training natin nandyan para ma-shield tayo sa mga rejection, sa mga discouragement,
at kung saan-saan. Kasi guys, yung negosyo natin is pagbabago ng buhay. Pag sinabing pagbabago ng buhay, maraming tao sa labas ayaw nilang magbago, kaya ayaw ka rin niyang mabago. Dahil ang toxic Filipino mindset is pag nagbabago yung isa, hahatakin ng isa pababa. Napapansin nyo ba yon? Sa pamilya natin, pag may gustong umangat, ang sasabihin, ay hindi mo kaya yan, ay ganito ka lang, ay wala kang mararating, etc. etc. Kasi ang toxic mindset ng Filipino, pag parehas lang yan, ayaw niyang may aangat dahil may mapag-iiwanan. Kaya sa gagawin natin sa negosyo natin, gusto nating umangat, may mga taong nakatingin sa atin, pag hinahatak nila tayo pababa, dapat ang nagiging mindset natin is, dito lang ako. Makikinig ako sa mentor ko. Whatever happens. Bakit? Yung mentor ko may resulta. Yung taong nangahatak sa akin pababa, wala namang resulta. Yung mentor ko matutulungan ako sa negosyo. Etong taong to, baka hindi ako matulungan din sa negosyo. Yung mentor ko, maraming ituturo yan about sa buhay. Etong taong to, baka pag pinakinggan ko to, walang ituro sa akin maganda sa buhay. Kasi nga, ganun din siya. So technically, para hindi tayo masyadong maalog sa mga bagay-bagay, kailangan napakataas po ng tinatawag natin na belief level sa mentor natin at sa company natin. Kaya ngayon pa lang guys, unahan ko na kayo sa negosyong ginagawa natin, may mga sasali, may mga hindi sasali. Yung mga sasali, ito yung gustong bumili ng insurance, naniniwala sa produkto mo, naniniwala sa negosyo mo, may pangarap sa buhay, may gustong marating sa buhay, gustong magbago, may gustong mapatunayan, etc. etc. Yung mga hindi maniniwala, yan yung mga okay na sa buhay, stay put lang, walang goal, scarcity mindset, diba? Pahirap mindset. So, yung mga ganung bagay guys, hindi na natin yan kailangan pagtuunan ng pansin para hindi rin po tayo mahirapan. So, we will focus sa mga taong gustong malaman yung negosyo natin at hindi tayo mag-focus sa mga tao na wala pa tayong sinisimulan, puro negative lang sinasabi. Kung maiintindihan mo yung dalawang bagay na yan, mabilis ka pong aangat sa negosyong to dahil alam mo na kung sino yung mga bibigyan ng oras, kung sino yung hindi bibigyan ng oras. So technically, ganun po yun. And next po niyan, since ginagawa natin tong negosyong to, i-remind ko lang po kayo ulit na napaka-importante po ng tinatawag na ugali. Sa negosyo natin, ang ugali hindi na ituturo yan dahil personal mo yan. 90% ng mga yumayaman sa kahit saang profession, network marketing, real estate, insurance, or kahit anong industry yan, kadalasan ng mga umaasenso, magaganda ang ugali. Ano yung mga magagandang ugali? Number 1, marunong sumunod, marunong makinig, hindi nagre-reklamo, matulungin sa tao. So, madaming magandang ugali. So, panatilihin po natin sa negosyo natin, dito sa grupo, na maganda yung ugali natin. Dahil, pag maganda ang ugali, kahit hindi marunong magpaliwanag, hindi marunong magbenta, kayang turuan. Pero pag pangit ang ugali, mareklamo, puro negative ang lumalabas sa bibig, yan yung mga taong mahirap tulungan. So, usually, yan yung mga hindi umaasenso. So, aside from that guys, alamin mo yung pinakadahilan mo, bakit ka ba sumali sa negosyong to? Ano ba yung reason bakit ka sumali? Gusto mo bang gawin yung negosyo or gusto mo lang magkaroon ng insurance or gusto mo lang gumamit ng mga produkto natin? Kahit ano pa yung dahilan mo na dyan, kung gagawin mo or hindi yung negosyo, wala pong magiging problem. You're always welcome sa team. Kasi marami namang sumali sa akin, hindi naman ginawa yung negosyo. Gusto lang gumamit ng product, gusto lang makilala kami. So, we're friends, okay kami, wala kayong pinag-aawayan, mababait po, maganda yung samahan natin. And kung ikaw naman, yung tipo ng tao na kaya ka sumali sa negosyong to, may gusto kang patunayan, may gusto kang maabot, gusto mong kunin yung pangarap mo, marami kang pangarap na hindi pa natutupad para sa family mo, well, kung ganun ka mag-isip, welcome dito sa negosyong ginagawa natin. So bakit? Kasi kung gagawin mo tong negosyong to, parehas tayo ng gusto. Yung mga gusto mo, gusto ko din. May gusto rin akong patunayan sa buhay. Gusto ko rin kunin yung mga pangarap ko. Now, alamin mo, ano yung pinakadahilan mo? Bakit mo gustong sumali sa negosyong to? Dapat po alam natin yun. Kasi kung pera-pera lang, medyo mababaw siya. Ang reason ko kaya ako sumali sa negosyong to, number 1, para sa family ko. Nag-iisa na lang po yung tatay ko.
Wala na po kaming mother, laki kami sa hirap. And ayokong danasin ng susunod na family ko yung pinagdaanan ko dati. Kasi very, very hard. Now, yung way ko, family ko. Kaya kahit anong mangyari, gagawin at gagawin ko yung dapat kong gawin para umasenso ako sa negosyo. So, yan yung deepest why ko. Kung paano ko gagawin tong negosyong to, ready na. Provided ng company training, provided ng mentor mo yung gagawin mo, susunod ka na ng step by step. So, alamin nyo po yun. Alamin mo yung reason bakit mo gustong sumali. Okay? And after po yan, since alam mo na yung reason, alam mo na yung pinanguhugutan mo, bakit mo gagawin tong negosyo to, I do suggest na aralin mo maging negosyante. Ang mga negosyante po nag-aaral lagi. So sabi nga po dun ng mentor ko, kung gusto mo magbago yung buhay mo, dapat magbago muna yung takbo ng isip mo. Kasi hindi magbabago yung buhay mo kung yung isip mo hindi naman nagbabago. Bigyan ko kayo ng example. Gusto mong yumaman, pero ikaw, nagtatrabaho ka ngayon. Walang masama dyan kung nagtatrabaho ka. Pero dahil gusto mong yumaman, pag nagtatrabaho ka, kailangan maintindihan mo. Kailangan mong magbigay ng extra effort, extra time para sa negosyo mo. Kasi, kung nagtatrabaho ka nga sa buhay ng ibang tao para sa pangarap ng boss mo, why not dapat magkaroon ka ng sarili mong oras, sarili mong sipag sa negosyong ginagawa mo. So, anong point noon? 9 to 5, 10 hours sa boss, 10 hours sa pagiging empleyado, dapat 5 hours, 3 hours dito ka naman sa sarili mong negosyo. Huwag na huwag mong kakalimutan yun, kapatid. Kung gusto mo talagang mag-transform ang buhay mo, ganun po talaga. Hindi pwedeng gusto mabago ang buhay pero hindi mag-e-effort. Gusto mabago ang buhay pero ayaw naman magbigay ng oras. So, ganun lang naman ang ruling para maging successful, and paulit-ulit na pong naririnig yan na wala namang yumayaman dito sa side na to, sa pag-e-empleyado kung ang sahod mo maliit lang. Example niyan, bakit may mga taong pinapalitan sa trabaho? Simply because hanggang 15,000 lang kasi yung value ng tao. Kung OFW, bakit pinapalitan siya kung masipag siya? Kasi 20,000 lang naman yung sahod ng OFW. Kaya siya pinapalitan kasi maraming tao ang kayang gumawa ng trabaho niya, kaya kailangan siyang palitan. And the sad part po sa mga nag-e-empleyado, marami talaga, ako na-experience ko yan. Sa pagtakbo po ng pag-e-empleyado, ang lagi naman po talagang pinipiling dyan, kadalasan, mga bata. Bakit? Ang bata malakas, may energy, marami pang oras, hindi pa nagre-reklamo, na-appreciate pa yung sahod. Ang pinagkaiba naman nung matatagal na, lumiliit ang oras nila. Number 2, yung sahod hindi masyadong tumataas. Number 3, nagkakaedad, humihina. Number 4, nagkakasakit. So technically, kahit gaano ka ka-loyal sa amo mo, pag pinitik ka ng amo mo, bye-bye. Papalitan ka ng bago. Now, kaya ka napapalitan kasi ganun lang ang value mo, kapatid. Ang value mo, pang 20,000, pang 15,000, kaya-kaya kang palitan. Pero dito sa negosyo natin, itaas mo yung sarili mo, itaas mo yung mindset mo. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Sa negosyo natin, walang ganun. Alright? Ikaw yung magdadrive ng negosyo mo, ikaw yung kikita, tataas yung value mo, tataas yung kita mo, darating yung time, ma-enjoy mo yung kita ng pagsisipag mo, yung savings na naipon mo dahil sa negosyo to. And meron tayong time freedom. So sana po naintindihan po yun ng mga kasamahan natin nanonood ng video na to. And of course guys, since napag-uusapan na natin yung pagnenegosyo, lagi kang magbigay ng extra time, extra effort. Yung support namin as mentor, kompleto. May Zoom, may personal training, meron ding online training. Ang dami na naming support ng mga mentor. Ikaw na lang yung inaantay. Ikaw na lang yung dapat magpusa. Ikaw na lang dapat yung mag-apply ng mga natutunan mo. Kasi dalawa lang naman ang technique para magawa mo tong negosyong to. Pag hindi mo alam, attend training. Pag uma-attend ka ng training, gawin mo na. Ang maraming ginagawa ng iba kaya hindi kumikita. A-attend ng training pero hindi gagawin. A-attend ng training pero hindi gagawin. A-attend ng training, iba naman yung gagawin. So, defocus. Hindi po sila nakakaintindi ng flow. Nung nag-start ako sa network marketing, training, gagawin ko. Training, gagawin ko. Pag sinabi sa training magbenta, magbibenta ako. Pag sinabi sa training mag-invite, mag-invite ako. So, technically, hindi ako gumaling agad, pero paulit-ulit kong ginagawa
yun po yung nangyari sa akin. Kaya I'm very thankful sa company na to kasi ang dami-dami naman talagang tao ang natutulungan ng negosyo na to. And sana magkaroon po tayo ng tinatawag na long-term mindset pag pumasok tayo sa negosyo to. Ako mismo, yung mentor mo, we're not promising na pag sumali ka, yayaman ka kaagad. Ako, naramdaman ko yung income ko for the next 2 years. 2 taon ako nagde-network, halos wala. Pero nung pagpasok nung 2.5 year, naramdaman ko na 50 mil, 30 mil, 20 mil, 100,000, 300,000, 200,000, hanggat umabot na po ako milyon-milyon kada taon ang kinikita ko. Pero magkano lang ang nilabas ko? Ang nilabas ko, nag-start po ako 30,000, 3 accounts, hanggang nakompleto ko, nagdagdag ako ng 7, hanggang nag-15, nag-31 accounts ako, nag-multiple accounts ako, kaya lumaki ng lumaki yung income ko. And ang nangyari nun, bumilis yung kita ko dahil sa multiple accounts. Kaya of course, sa lahat ng manonood ng video na to, huwag kang papayag na 1 account ka lang, 3 account ka lang, kasi sobrang mababa pa po yan. Hindi pa yan yung pinakamagandang kitaan for now. Unfortunately, pwede na yan dahil member ka, pero huwag kang papayag na hanggang 3 lang yung account mo. Mas madaming account, mas maganda ang kitaan sa negosyong to. And of course, since negosyo mo to, negosyo ko rin to, gawin natin parehas yung trabaho natin. Hindi tayo pwede yung magsusumbatan na hindi ka kumita, kaya nga dinidiscuss sa'yo to. So, we're business partner. Gawin mo yung trabaho mo, i-guide kita as your mentor, gagawin ko din yung part ko. So, yun yung magiging relationship natin as your mentor and as my mentee. Trabaho ng mentee, sumunod, trabaho ng mentor, magturo, mag-guide. So, yun po yung clear na gagawin natin. And, madami pa po tayong mga ilalabas na divisions. Sobrang dami pa po. Kaya ang sa akin po, i-enjoy natin yung araw-araw na nangyayari sa negosyo natin. I-enjoy mo yung mga video na ina-upload ng mentor mo. Sumabay ka ng sumabay sa Zoom. Aralin mo ng aralin yung product. And tandaan nyo to guys, nasa tamang opportunity ka, nasa tamang company ka, and for sure, alam kong tamang oras din yung pag-join mo. Kaya mo napapanood tong video na to. Kaya pag napanood mo tong video na to, message mo agad ako para malaman ko kung napatapos mo tong video na to. So this is Coach Arens and happy business day. Thank you sa oras na nilaan mo sa ating basic online members orientation. God bless!